Nandito tayo ngayon sa Japanese temple or tawagin natin sa salitang Hapon, Jinja. Ayan siya. Di bali ang Jinja or Japanese temple, isa siyang dasalan. Oo, isang dasalan na pwede kang mag-wish or pwede kang humiling ng kahit anong gusto mo. Mostly tayong mga Pilipino, mahilig tayong humiling. Ayan. So talagang nagpupunta rin tayo dito para makapag-wish. Maghuhulog ka ng barya, hawakan mo lang yung lubid, tik-tik mo, then pumalakpak ng 2 beses at yumuko. Ayun, pwede ka nang magdasal sa kanila at tumiling ng kung anong gusto mo. Lalapit tayo para makita nyo guys. Ayan. Maghuhulog ka lang dito ng barya. Patunugin mo lang to. Tapos pwede ka na magdasal. Okay? So ito yung mga ilang katanungan na natatanggap natin tungkol sa pag-a-apply ng Japan Visa. Number 1, ano ang mga requirements sa pag-a-apply ng Japan Visa? Number 2, sino nga ba ang pwedeng mag-apply sa Japan Visa? Number 3, saan pwede mag-apply ng Japan Visa? Di bali lahat ng katanungan na yan, sasagutin natin sa susunod na mga video. Kasi meron tayong mga kaibigan or mga kakilala na nagtatanong kung paano makapunta ng Japan. Curious kasi sila sa ganda ng Japan. Sobrang linis kasi dito. Ayun, i-share natin sa video na to yung mga requirements and tips na pwede natin ibigay sa mga kaibigan natin o mga kabayan natin, mga kakilala natin para mas madali silang makapag-apply at makapunta ng Japan. So panoorin nyo lang ang video na to hanggang katapusan. So malalaman nyo na kung paano kayo makakapunta ng Japan. Watch this. Yoroshiku onegai shimasu. Ayun, so dahil nga naka-experience na ako ng pag-a-apply ng Japan Tourist Visa with guarantor or visiting relatives, i-share ko sa video na to kung ano yung mga requirements na kailangan mong malaman at mga tips na kailangan mong gawin sa pag-a-apply ng Japan Visa or Tourist Visa with guarantor. Sundan mo lang to. So dahil mag-a-apply ka ng Japan Tourist Visa with guarantor, syempre kinakailangan natin ng mga requirements na manggagaling sa Pilipinas at manggagaling dito sa Japan. At ituturo ko sa iyo yung mga step by step na gagawin mo after mong pakumpleto lahat ng requirements sa Pilipinas at after makumpleto rin ng guarantor mo yung mga requirements na kailangan mo sa Pilipinas. Ibali unahin natin yung mga requirements mo na kakailanganin mong kuhain sa Pilipinas. Siyempre, number 1, passport. Passport, ito yung pinaka-importante siyempre. Ito yung gagamitin mo sa pagta-travel mo. So, kukuha ka ng passport mo, ng sarili mong passport. Pero kung wala ka pang passport, pwede kang kumuha sa DFA. Kung may passport ka naman, siyempre siguraduhin mo na yung passport mo is valid pa at least 6 months or more than 6 months. Kasi hindi tatanggapin ng agency yung application mo o yung mga requirements na ipapasa mo kung yung passport mo naman is hindi na valid for 6 months or more than 6 months. Okay, so number 2 naman, siyempre sa pag-a-apply, kailangan natin ng Japan Visa Application Form. Yung application form na yun, makukuha mo yun sa mga agency or pwede mo rin siyang i-download. Lalagay natin sa description below yung link kung saan mo pwedeng i-download yung application form na gagamitin mo sa pag-a-apply ng Japan Visa Tourist Visa. Okay ba yun? So yun, may mga ilang tips lang tayo para sa application form mo. Si application form kasi medyo maselan. So si application form kailangan unang-una malinis. Yung mga sulat mo walang mga buraw, no erasures. Yung kaya nilang basahin talaga.
Kasi yung iba sa atin mga parang mga sulat doktor, di ba? So kailangan linawan mo. At lastly, syempre yung mga blanco na hindi mo masusulatan, ilalagay mo lang is NA or not applicable. Katulad ng halimbawa, occupation. Wala kang trabaho. So wala kang mailalagay doon. Ilalagay mo lang is NA, not applicable or not applicable. Okay? Okay, number 3. Syempre, okay, number 3. Okay. The next one is number 3. Ang pangatlong requirements natin is 2x2 picture. Lumipat muna tayo ng pwesto kasi kanina sobrang init na doon sa pwesto ko. So, dito muna tayo sa kabilang side. Number 3. So, sa number 3 requirements naman natin is 2x2 picture with white background. So, kailangan natin ng 2x2 picture. So, saan ba tayo makakuha niya? Sa mga Photoshop. Or pag nakalimutan mo halimbawa na yung size niya is 2x2, pwede mo sabihin naman sa kanila na Japan passport size po. So yun, alam na nila yun. Okay, syempre sa number 4 requirements natin. Yung pang-apat na requirements natin is birth certificate. Original birth certificate. So magkapasa ka ng birth certificate, dapat original. Hindi siya photocopy, hindi siya naka-xerox. Kailangan original. So yung original birth certificate na makuha natin sa PSA na dating NSO, National Statistics Office, na ngayon is Philippine Statistic Authority, PSA. So kukuha tayo ng PSA Original Birth Certificate natin. Okay? Okay ba yun? Siyempre kung magpapasa tayo ng original birth certificate, kailangan within 1 year mo nung kinuha to. Kasi pag kinuha mo to the last year, hindi na nila to i-accept kasi makikita nila kung kailan mo to kinuha eh. Nakasulat dun sa babayan eh. So, siguraduhin mo na yung birth certificate mo ay bago. Ngayon kung sa tingin mong hindi mo alam kung bago ba yun, kumuha ka na lang ng bago para sure kang hindi magkakaproblema yung birth certificate mo. Okay ba yun? Ayun. So, sa number 5 requirements natin is yung marriage certificate. So, yung marriage certificate na yan is kung ikaw ay married, na mag-a-apply ka na married ka na. So kung hindi ka naman married, okay lang yun na hindi ka na kumuha ng marriage certificate. Kasi yung time na nag-a-apply ako niyan, hindi pa ako married. So hindi ko siya kailangan kunin. So ang kukunin mo lang is yung CENOMAR. Yung CENOMAR is Certificate of No Marriage. Nakatunayan na ikaw ay single. Okay? So pag kinuha mo na yon, so yun ang magiging kapalit ng marriage certificate. Kapag ikaw ay single at hindi ka pa married, kukunin mo is CENOMAR, Certificate of No Marriage, hindi marriage certificate. Okay? Yun. Sa number 6 naman na requirements na kailangan nating i-provide is yung proof of relationship. Yung proof of relationship na yan is yung sa magagarantor sa iyo dito sa Japan. So halimbawa, yung magagarantor sa iyo is yung tita mo, yung kapatid mo, tito mo, o yun. So kailangan mo lang magbigay ng proof of relationship. Yung proof of relationship na yun is halimbawa rin is yung birth certificate niya. Halimbawa, yung kapatid ko, siya yung nagbigay, yung kapatid ko yung nag-guarantor sa akin dito. So kailangan ko ng proof of relationship. Ang binigay kong proof of relationship is yung birth certificate niya. Kasi sa birth certificate niya at sa birth certificate ko, nakalagay doon na parehas kami ng nanay at tatay. So doon malalaman na magkapatid kami. So yun ang ginamit ko for proof of relationship. So halimbawa naman sa tita mo or tito mo na nandito na magiging guarantor mo papuntang Japan, sila naman na magbibigay ng proof of relationship. Halimbawa, birth certificate nila at pati birth certificate ng nanay mo. Kasi doon makikita na yung nanay mo at yung tita mo ay magkapatid. Na yung tita mo na nandito ay talagang tita mo. Kasi sa birth certificate ng tita mo at ng mama mo or ng tatay mo, na kapatid niya, nakalagay din doon yung mga magulang nila. Okay ba yun? Sa number 7 natin na requirements na kailangan natin kunin sa Pilipinas
is schedule of stay. So schedule of stay yan. Yung form na yan, ilalagay din natin sa description below para i-download mo na lang siya mamaya pagkatapos mong panood ng video na to. So explain lang natin yung sa schedule of stay. Sa schedule of stay kasi kailangan detalyado yung mga pupuntahan mo. Hindi naman ibig sabihin nun na sa lahat ng isusulat mo na yun, susundin mo yun. Halimbawa lang yun sa mga pupuntahan mo sa Japan para may maipakita ka sa Japan Embassy kung saan mo balak pumunta dito sa Japan. Ayun. Pero sa unang-unang ilalagay mo, halimbawa pupunta ka ng December 1. So December 1 na yun, ang ilalagay mo dyan is arrival in Japan. So sa halimbawa naman na uuwi ka na ng December 30, ang ilalagay mo naman sa December 30 is departure from Japan. So yan lang yung ibang tips. Uy. So ayan yung ilang tips na pwede nating ibigay sa inyo. So after mo nilagay yon at nandito nga sa Japan, hindi mo naman siya kailangang sundin lahat ng nakasulat dun sa schedule of stay mo. Nasa iyo pa rin kung anong gusto mong puntahan dito sa Japan. Ito, take note lang. Kahit may guarantor tayo dito sa Japan na mag-provide ng mga gastusin natin, pwede rin tayong magpasa ng sarili nating bank certificate. Kung may ipon ka naman sa Pilipinas, pasa mo na rin yung bank statement mo para malaman nila na kaya mo ring suportahan yung sarili mo pag nandito ka, hindi lang ng guarantor mo. So, mas malaki yung chance na makapasa ka ng Japan visa. Okay ba yun? Pero kung wala ka naman talagang bank certificate or bank statement na mapapakita or wala kang ipon pa sa Pilipinas, okay lang naman yun kasi may guarantor naman tayo na pwedeng mag-submit or mag-provide ng mga papel na katulad ng gano'n. Ayun, so na-discuss na natin yung mga requirements na kakailanganin natin sa Pilipinas. So habang ginagawa mo yan, so dapat yung mag-guarantor sa'yo sa Japan, inaasikaso na rin niya, kinukumpleto na rin niya yung mga dapat niyang ibigay sa'yo na requirements na manggagaling dito sa Japan. So ito naman yung mga requirements na kailangan kumpletuhin ng guarantor mo dito sa Japan. At ipapadala niya ngayon ito sa Pilipinas sa'yo. Number one requirements ng guarantor mo na magpo-provide ng requirements para sa iyo is Shotoku Shomensho. Yung Shotoku Shomensho in English is 1-year income certificate. So yung 1-year income certificate nagpapatunay na talagang may income yung guarantor mo dito, na nagtatrabaho siya. So na kumikita siya. Kasi sila yung magpo-provide sa iyo dito ng mga gastusin mo sa Japan, di ba? Yung guarantor mo. So yun ang kailangan mong ipakita sa Japan Embassy, yung Shotoku Shomensho or 1-year income certificate. Okay. Sa number 2 requirements ng guarantor naman natin is yung Nozei Shomensho. Yung Nozei Shomensho in English is tax pay certificate. Yung tax pay certificate na yan is yung katunayan na nagbabayad ng tax. Siyempre, nagtatrabaho yung guarantor mo, so kailangan niya magbayad ng tax dito sa Japan. Kasi yan yung number 1 rule ng Japan na kapag nagtatrabaho ka rito, kailangan nagbabayad ka ng tax. So dun mapapatunayan ng guarantor mo na may trabaho siya at nagbabayad siya ng maayos ng tax niya rito. At kaya niyang suportahan ikaw kapag nakapunta ka na ng Japan. Ayun, sa number 3 requirements naman ng guarantor mo na kailangan niyang i-provide is yung Yoku Sandaka Shomensho. Yung Yoku Sandaka Shomensho is yung bank certificate. Isa yan sa magpapatunay rin na yung guarantor mo na mag-provide sa'yo or magka-guarantee sa'yo dito sa Japan is meron siyang at least ipon sa bangko. Yun, meron siyang yung kanina number 1 year income certificate na katunayan na may trabaho siya or may income siya. So yung number 2 is yung tax pay certificate na katunayan na nagbabayad siya ng maayos ng kanyang tax dito sa Japan. At ngayon itong Yoku Sandaka Shomensho or in English is bank certificate na katunayan na kakapapano meron siyang ipon sa bangko. Yung kayang-kaya kanyang suportahan habang nag-i-stay ka dito sa Japan.
Ayan, sa number 4, yung pang-apat na requirements naman ng guarantor mo na kailangan niyang i-provide is yung Juminyo. Yung Juminyo is yung resident certificate. Doon kasi makikita yun kung saan siya nakatira dito sa Japan. At katunayan na resident siya rito sa Japan. Okay, sa number 5 requirements naman tayo ng guarantor mo. So yung pang-limang requirements ng guarantor mo is yung Koseki Tohong. Yung Koseki Tohong na yan is doon malalaman yung family background nila. Halimbawa, kung ilan sila sa pamilya. So yung kapatid mo, yung asawa niya, o yung mga anak niya, nakasulat lahat doon kung ilan sila na makakasama mo dito sa Japan. Okay, kanina yung Nozei Shomensho, Shotoko Shomensho, Yoku Sandaka Shomensho, Juminyo at Koseki Tohong. Lahat yung requirements na yan ay makukuha sa City Hall kung saan nakatira yung magga-guarantor sa'yo. So doon niya sa City Hall lahat kukunin yan. Yung 5 requirements na yan. So isang puntahan na lang siya, hindi na siya mahirapan. Okay? Sa pang-anim na requirements ng guarantor mo na kailangan niya i-provide is yung letter of guarantee. So sa letter of guarantee, diyan niya isusulat kung ano yung mga i-guarantee niya sa iyo. Yung everyday expenses mo, yung mga lahat ng gagastusin mo dito. So lalagyan lang niya ng sign niya, ng stamp niya, kasi dito ginagamit is stamp. Imbis na pirma, stamp nila, yun ang ilalagay nila na katunayan na talagang ipoprovide nila o i-guarantee nila lahat ng pangangailangan mo pagdating mo dito sa Japan. So yung letter of guarantee naman is lalagay natin sa description below yung link niya para ida-download mo na lang siya mamaya. Hindi ka na mahirapan. I-click mo lang doon, okay, download na lang, okay? Okay, sa number 7. So sa number 7 naman natin na requirements ng magagarantor sa iyo is yung invitation of letter. Letter of invitation. So yung letter of invitation is doon nila ilalagay yung reason kung bakit kanila ini-invite dito. So halimbawa, gusto kong makapunta yung kapatid ko para makapasyal sa Japan. So yun, basta ilalagay mo lang yung rason kung bakit ka pupunta sa Japan. So nakalagay din doon kung sino yung ini-invite, kung sino yung nag-i-invite, kung saan nakatira yung nag-i-invite, telephone number, then sign stamp. Pirmahan lang lahat yun ng guarantor mo. So lahat naman ng form na kakailanganin natin is ilalagay ko naman sa description below. So i-click nyo lang doon, so mada-download nyo na siya, so hindi na kayo mahirapan. Pipirmahan nyo na lang, susulatan nyo na lang, sasagutan nyo na lang. So ganun din sa guarantor mo. Susulatan na lang niya, pipirmahan na lang niya, then ipapadala niya pag nakompleto niya na lahat ng kanyang requirements na kailangan ibigay sa iyo. Okay? So yun. Okay, lastly, number 8 requirements ng mag-guarantor sa iyo is yung ID. So yung mag-guarantor sa iyo, yung ID ng kapatid mo is yung Saryo Kado. Kung tawagin dito is yung residence card. Yung residence ng kapatid mo is hindi naman kailangan ng original. Ipapa-photocopy lang niya yun. So front and back ng Saryo Kado niya, ng residence card niya, so yun ang ipapasa niya sa'yo. At yun na rin yung asawa niya na mag-guarantor sa'yo, kailangan din niya ng Menkyo Kado. Kasi Japanese siya eh. So Menkyo Kado lang. Yung Menkyo Kado na yun is yung driving license niya. So additional lang dun sa card na kailangan ipasa ng kapatid mo is yung Philippine passport niya, copy. So yung Philippine passport copy niya, ipapaka-photocopy lang niya yung Philippine passport niya, front and back din. So yun, isasama lang niya dun sa Saryo Kado niya na residence card niya na front and back din. Yun ang kasamang ipapasa niya sa'yo. Okay? So ulitin lang natin. Yung sa kapatid mo is yung Saryo Kado at Philippine passport front and back photocopy. Sa kasawa naman ng kapatid mo is yung Menkyo Kado niya na driving license na front and back. Okay? So ulitin lang natin ha, yung ipapasang ID ng kapatid mo is yung Saryo Kado niya or yung residence card niya
na ipapapotocopy mo front and back, pati yung kanyang Philippine passport na ipapapotocopy mo rin na front and back niya, na copy niya. At doon naman sa asawa ng kapatid mo is yung kanyang ID or kung meron siyang menkyo or driving license, pwede na yun. Ipapa-front and back copy mo lang yun. Okay, since nakumpleto nyo na yung mga requirements na nakuha sa Pilipinas at nakuha sa Japan, yung nakuha nilang requirements sa Japan, ipapadala niya ngayon to sa'yo. So pagsasamahin mo yan, i-compile mo lahat yan, and then pupunta ka ngayon sa accredited agency kung saan pwede ka mag-apply ng Japan visa. Okay ba? So yun, lalagay natin sa description below yung link kung saan mo pwedeng makita yung mga accredited agency na pwede mong pag-applyan ng Japan visa. Ilalagay ko lang sa description below. I-click mo lang dyan at pwede ka nang pumili kung saan mo gustong mag-apply, kung saan ka malapit. Meron kasi dyan sa Manila, meron din sa Cebu, meron din sa Davao. Kung saan ka malapit, yun yung i-click mo. Okay. Dati kasi sa Japan Embassy kami dumedirekta mag-apply. Ngayon kasi binago na nila. Meron ng mga accredited travel agency na dapat nating puntahan. Doon tayo magpapasa ng requirements, doon tayo mag-a-apply for Japan visa. And then yung travel agency na yun, sila yung magdadala sa Japan Embassy para i-process yung visa mo. Then tayo naman, mag-aantay lang tayo ng 3 to 5 days. Okay, ito na yung pinaka nakakakaba. Is yung waiting time. So yung waiting time, pag pinaprocess na yung visa mo, naipasa mo na sa travel agency, so bibilang ka na lang ng 3 to 5 days processing. Then tatawagan ka nila or may message ka nila kung nandyan na yung result ng yung visa. Kasi ako nung time na yun, umabot ng 4-5 days bago lumabas yung result. So andun, may message ka nila kung nandyan na yung result. So kailangan mong puntahan yung, kasi hindi sila nagdi-disclose ng result by call or by text. Hindi mo pwede itanong sa kanila yung result mo. Kailangan mong puntahan mismo sa travel agency at doon nila mismo sasabihin sa'yo kung nakapasa ka or na-denied ka sa visa mo. So wala naman dapat tayong ikatakot basta dasal lang, pray lang ng pray na sana makapasa. Basta kumpletuhin mo lang ng maayos yung requirements mo, pati yung requirements sa Japan. Pag pinagsama mo yun, naging maayos lahat. So sigurado naman mabibigyan tayo ng visa. Dasal lang, maniwala lang sa taas, okay? So I hope nakatulong tong video na to at nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe sa ating channel at maging updated kayo sa mga videos na ipopost ko. Maraming salamat and God bless you. Sana makapasa lahat ng mga mag-a-apply ng visa. Yun lang ang wish natin lahat, diba? So yun, God bless inyo lahat. Thank you. So ayan, sa lahat ng gustong makapunta ng Japan, sana may natutunan po kayo. At kung may natutunan ka sa video na to, please like and subscribe. Sayonara!